Ulitin ko lang magandang gabi po mga kababayan. Mag-usap tayo sa patay. Ang pag-usapan natin ay tungkol sa mga patay na mga walang katarungan. Kung ang pagharap ng katarungan o paghahanap ng katarungan ay hindi na mamatay-matay, lagi ito nagbabagabag sa mga isipan ng mga tulog at lalo na sa mga kamag-anak na mga malalapit sa mga namatay. Ay how much more yung mga patay na mga kaluluwa ng patay mismo ng biktima ng karahasan. Itong tinutukoy ko ay napakaraming karahasan. Ang tututok lang natin itong naalala ko mag-iisang taon na po sa December 5, 2024 ang bus tragedy ng series bus tragedy doon sa Barangay Igbobakay sa bayan ng Hamtik sa lalawigan ng Antique. At pag-usapan din natin sandali din ang mga namatay 30,000 na kaluluwa na mga pinatay na biktima sa war on drugs. Gandang gabi, no? Russell Zita, Gillard watching from Switzerland, Sebastian Sartin Gonzaga, magandang gabi. At magandang gabi pala, magandang umaga, dyan sa lahat ng mga Lapid Fire fans, sa mga fans ng aking dating kliyente na ang kanyang lahat ng libel cases ay pinanalo ko bago siya binaril noong October 3, 2022 ay magandang hapon o magandang araw o magandang umaga o ano bang tawag niya, anyway, mas maganda lang good morning, good afternoon, good evening sa lahat kung saan magkamparte ng mundo. Lalo na dyan sa mga sa Nervesa, no? Nervesa, Milan, Italy, kung saan po ang napakaraming mga fans ni Percy Lapid na nandyan. Sa ngayon po, talking of Percy Lapid, ang kanyang kaluluwa po ay sigurado ko na hindi pa rin matatahimik. Sapagkat po ang mastermind po ay buhay, gumagala-gala. Yang tinutukoy namin na mastermind sa ngayon ay siyempre yan lamang ang tinuturo ng ebidensya ay walang iba kundi si Gerald Kitalig Bantag na kung saan siya ang mas nauna pa siya naging wanted kay Kibuloy, huli na si Kibuloy. Mas nauna pa siya naging wanted kay Alice Go, nahuna pa siya kay Alice, hindi pa siya nahuli, si Alice Go nahuli na. Sino pa bang iba nahuli? Marami na pong nahuli, si Bantag talagang madulas. Pero hindi ko mapapatawad ang sinasabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na kaya daw hindi nahuli-huli kasi marami daw kaklase sa PNP sa Class 96. Oy, kayo mga Class 96 kayo. Lumalabas kayo rin po ang bida sa war on drugs ni Duterte na maraming pinatay. Kasama diyan bida diyan si Colonel Edelberto Leonardo na siyang nagkonfirma na rin na may reward system at siya actually tagalista kung sino ang mga nakasa drug list at siya ang nag-uutos kung sino bibigyan ng reward. So dahil sa siya ang nagbibigay ng reward, siya ang mas pinagkatiwalaan ng ating paniniwala sa kung ebidensya pag-usapan kung talaga ba may reward system o wala. Natandaan natin na nabulgar na siya rin nagbigay ng proyekto para papatayin si Barayuga. Pero ang nagbigay ng 300,000 ay yung driver ni Royina Garba na kung sino ba yung driver na yon kung parang pulis din yon. At sa pagpatay naman sa tatlong Chinese, ang nagsasabi nagbigay ng 3 milyon, tig 1 milyon para sa tatlo diyan sa Dapicol. Ay sa Dapicol pala. Kumusta na diyan si Warden de Mendoza? May sulat po si Attorney Pelayo sa inyo diyan. Magkasama kami ni Attorney Pelayo na pumunta diyan nung nakaraang Sabado sa Dapicol. Patungkol po ito sa isang preso nyo diyan na patungkol sa drug test na kulang na lang sabihin hindi na ako naniniwala kung totoo ba o hindi, pero parang maniniwala din ako na pati drug test diyan pala bakit parang may drugs na nakapasok diyan sa Dapicol. So paano nag-drug test na hindi naniniwala ang aming kaibigan na kung bakit nag-drug test naging positive na negative naman daw, 3 guhit. Nandun siya, ng tinesting, test kit ang gamit, ang ihi niya nilagay, nandun siya kita, 3 guhit, ibig sabihin negative. Naglagay pa ulit, negative. Tapos sa report, positive. Ano ba yan? Hindi naman natin sinasabi na naniwala kami sa tao na nagkwento, pero mas maganda rin chichikin. Okay? So, sana, nagre-request po si Atty. Pelayo na dapat ay magkaroon ng isang panibagong drug test
mismo doon sa ospital at dapat sasaksihan niya ng isang mga taong nasa fair and minded. No? At dito ng pag-usapan na speaking of drugs, itong drugs po ay nagdulot po ito ng kamatayan sa mahigit 30,000 at ang nakakalungkot lamang dito ay mga bata na may 3 years old na pinatay. Si Kian De Los Santos, 17 years old. Marami pang ibang pinatay ng mga bata at nasaan sila ngayon. Ano kayang kaluluwa nila? Bukas po, magsisindi naman uli ng kandila ang kanilang mga kamag-anak. Doon din tinutukoy ko rin yung mga nangyaring namatay na 17, pinakamalaking namatay sa bus tragedy, series bus tragedy dyan sa bayan ng Hamtic, Antique, sa tinataglang Killer Curve na dyan sa barangay Igbubakay. Ano na kaya nangyari doon? Tinatawagan ko ang Land Transportation Office. Bakit mukhang wala kayong ginawa? Pati DPWH din, pwede ko masisisi. May kasalanan din dito. Ibig sabihin po, ang kalsadang ginawa ng DPWH ay isang kalsada na hindi makapagpigil ng isang disgrasya na kagaya ganon. Kasi kung ang nangyari po, nakita ko sa mga sinurvey ko yung mga footage, mga video, manipis po yung harang na bakod na kasing taas lamang ng kalahating metro na nakagilid sa bangin. Sabi sabihin, pag mas bunggo yun ng kahit maliit na kotse, yan, mahuhulog sa bangin ang bus. Mahulog din sa bangin kung sino-sino. Ang isa pang nakita kong problema na pakalaki doon, bakit hindi tinaniman ng mga malalaking puno yung mga gilid ng bangin. So, ang tinutukoy nila dito, human error. Well, sa aking paniniwala, human error man yun o hindi, dapat hindi nangyari yun. At kung nangyari man yun, sino dapat sisisihin? Sa ngayon, ang 17 kaluluwa na namatay dyan ay hindi pa rin nakatanggap ng katarugan. Dapat bang ang isang mga namatay dyan yung driver mismo? Namatay din dyan yung konduktor. Namatay din dyan yung inspector. Ano ba, kalahin mo ng inspector? Akyat baba lang yan sa lahat ng mga bus ng kanyang kumpanya na taon pa siya doon siya nakasakay nang madisgrasya yun. So, ito may hawak ako na certification of blatter entry number 2023-11-0539 na nagsasabi sa brief facts. No? Itong bus pala na ito, bus number 6289 ba ata yun? 6289. 6289, bus number 6289 ng series bus ay nanggaling ito sa Iloilo City. Pupunta ng kabisera ng Antique, ng lalawigan ng Antique. So, dumadaan siya doon sa Hamtic, Antique. So, around 4:30 in the afternoon, ang bus na to ng air condition ang pag-ari ng Valyacar Transit Incorporated. Yung Valyacar Transit Incorporated, yan po yung may-ari ng mga series, may-ari ng Bachelor, may-ari ng Rural Mindanao Transit, may-ari ng iba pang mga transit, marami silang bus company na pinag-ari. With LTO plate number 060604 at may bus body number na 6289 ay na-aksidente. Habang tumatakbo ito mula Iloilo City papuntang San Jose, Antique. Yung parang San Jose, yun ang kabisera ng lalawigan ng Antique. Yung bus na yun, ay may labang 30 passengers nung panahon na yun, nung oras na yun. At minanihiho ito ni Ricky Serios, 39 years old, single siya, resident siya ng barangay Iglugas, Tobias, at saka 4-year Antique. At ang bus conductor niya na si Wilmar Marcelino E. Felipe, 33 years old. At yung kanyang nakatira siya sa barangay Torno, Tibiao, Antique. Yung bus na yun, habang papaakyat at pababa sa isang kurbada, sa portion nito ay sa barangay Igbubakay, Hamtic, ay bigla na lang na nag-overshoot. Ibig sabihin, lumampas. Kasi dapat, ganito ang nangyari, papakanan ng bus, imbis na papakanan ng korba, imbis na papakanan siya, dumirekta siya sa hulog sa bangin. Ganun pong nangyari. At kung bakit ganun na nangyari, well, subject matter of issue yan, na sabi naman ng iba
ay human error. Sabi ng mga series bus ay human error. Pero kung ako naman tanongin mo, let us look into the possibility na hindi naging maayos ang maintenance ng bus company kasi sa bago yan, maswerte at mayroong CCTV na nakakita na habang umakyat yung bus. Tapos may CCTV din nakuha na kung saan sa kauna-unahan banda ay tumigil yung bus na yun at bumaba yung bus driver matapos siya makatanggap ng isang parang tools mula sa isang tao na inabot mula sa pamamagitan ng bintana ng driver ng bus. At bumaba siya, tinignan niya sa ilalim ng bus. Parang may diferensya, hindi natin alam kung anong diferensya. At bakit pagpunta sa kaliwa, sa kanan ng bus, bumalik siya sa driver side sa kaliwa, tinignan, hindi natin alam. After that, bumalik ulit siya, sumakay at nagbiyahe. Pagkatapos nun, yun na po yung disgrasya na nangyari. So ngayon, ano ba talaga? Mechanical failure? Pag mechanical failure, kasalanan ng bus company yan. Kung driver error, ay hindi naman ako maniwala na driver error nangyari. Bakit po? Kasi nausisa ko yung background ng driver na yan. Ilang taon na siya na driver ng series bus, ay hindi siya hindi po siya nagkaroon ng disgrasya pa. For the first time yun ang disgrasya niya. At maayos na maayos, siyempre siya pa nga ang gumapang sa ilalim ng bus, nung tinigil niyang bus. Ibig sabihin, maingat siya na klase na tao. Driver siya, hindi nga siya mekaniko. Pero kung ibig sabihin may naramdaman siya na hindi maayos sa kanyang bus na minamaneho, number 6289. So kung maingat siya, ibig sabihin, hindi pwede mangyari na may human error. So ngayon, kung hindi mangyari may human error, ibig sabihin, ang nangyari dyan is hindi roadworthy ang bus company. Ngayon, kung ibig sabihin ko nag-overshot, kasi dapat pakanan ang bus sa kurbada. So sa angat. Imbis na kumanan siya, dumirekta sa bangin. Ibig sabihin, loose control na po yung manibela, hindi na control ng manibela yung gulong. Dumiretso doon. Ibig sabihin, talagang ang kumpanya may kasalanan. At kung kumpanya may kasalanan, bakit hanggang ngayon ay wala tayong nakitang katarungan sa mga namatay dyan noong December 5, 2023. Alas 4:30 ng hapon nangyari yan. At ano na ba nangyari dyan? Ang balita ko ay parang nabigyan na ng 1 million pesos yung abogado ng anak niya namatay, isa sa namatay dyan. Nabigyan din ng isang 1 million ata yung isang seaman na namatay dyan. Pero yung iba ata, parang binarat ata, mga 500,000. So, ngayon ang tanong dyan is, kumbaga may nakausap ako na taga Hamtik-Antique, na lagi daw pag dumadaan daw sila doon, naglalakad, parang nakakarimarim ang feeling nila. Parang may asong umuungol na kung ano, ang pagdumaan sila gabi dyan. Tapos mga 100 feet lang naman ang ravine, o pag-ibig sabihin ravine, yung bangin. Pero namatay pang yung mga karamihan, maraming halos lahat din namatay, no? Ang nakasurvive lang dyan yung teacher. Ang teacher naman na nakasurvive ay maswerte siya, diyakap siya ng konduktor. Ang konduktor ang nagsalba sa kanya. Ang konduktor patay. Tapos ang isa naman yung sister ng Katoliko ay buhay siya, survive. Pero yung kasama niyang Kenyan, o tapos isang Pilipino na kumbaga sa kanila sa simbahan ng Katoliko ay namatay, mga bata pa. So sa ngayon, may namatay din dyan na mga kababayan ko taga South Cotabato, mga pamilya Habiliana. Ang mga pangalan nila ay ayun, sino to? Hindi ko mabasa ang pangalan. Parang Prixia Habiliana Bornales. Tapos si Federico Singh, 11 years old, bata. So anak ata niya to Si Ramon Enrique Isalbani, namatay din. Tapos si Jailor Hodago. So itong mga namatay doon, 17 po sila lahat. Ang mga nakausap ko na pamilya dito ay nagrereklamo na hanggang ngayon daw ay
hindi, wala man lang kinasuhan na para makulong kung sino talaga may kasalanan. So kung tingnan mo, sino ba talaga kakasuhan dito? Una, ang driver ay patay. Ang driver na si Ricky Sirius Icandia ay patay. No, pero ang address niya dito is Kaunlaran Village, Caloocan City. Ibig sabihin, taga Metro Manila siya. Tapos yung bus inspector ay namatay rin. Si Glenn is Pandagani, 36 years old. Tapos yung conductor na si Wilmar Marcelino E. Filipe ay namatay din, 33 years old. Ito siya yung yumakap sa teacher at ang teacher buhay, siyang patay. Tapos iba pa namatay dyan, si Francis Jan Huelga, 34, taga San Pedro, San Jose, Antique. Namatay rin si Nelson Espina, residente ng Barangay Atabay, San Jose, Antique. Tapos si James Andres Contreras, Ihongko, lalaki, no? Taga San Joaquin, Iloilo. Tapos si Wilber Deliaba E. Villones, 28, na taga San Juan, Mulo, Iloilo City. Tapos si Janine Marquez E. Mahandog, 24, residente ng Ingwan, Batangan, Hamtik, Antique. Tapos si Patrick Muslumi ay ito pala si Patrick Muslumi, ito yung Kenyan National, 35 years old, kasama ni sister nung madre na buhay. So, Sercon Alcala Ihabillana, 1 year old. May 1 year old pa pala namatay. Nako. Si Jomari Alcala Altura, 36. So, sino pa iba? Hindi ko mabasa yung pangalan kasi malabo, no? Basahin ko lang yung mabasa ko. Si Merinet Santerba Urbina, 36. Si Lorna Obija Procalya, 60. Tapos si Christopher Simulaba E. Maquignano, 19 years old. Si Timothy James Quezon, 23 years old. Si Dominic Hucaban. Tapos si Arian Ravin Mejia, transfer to Iloilo City. So Nicolas Isisi, 43, taga Kenyan National din ito. So dalawa palang Kenyan National dito. Taga Kenya. Sa missionary sila sa kanilang simbahan sa Katoliko. So Community Corpus Christ sila. Kaya pala. So tapos si Ismael Amparado, Ipabila. Tapos John Michael Tejares. Tapos may 5 pang 5 hindi passenger na sideswipe. Ang isa doon namatay. Naglalakad lang, biro mo. Ang namatay doon ay si Francesca Sencio Itabuhara, 17 years old siya. Naglalakad siya sa kalsada nung tinamaan ng bus. Well, kung bakit ko ito tinatakel ay ganito. Sa mga ganitong sitwasyon, lumalabas po tayo po ng mga pasahero ay mukhang wala ka na talaga. Pag ang bus na sinasakyan mo ay na-aksidente, pasensya ka. Itong nangyari. Sa mga ito, sino pang, ang normal na nakukulong dito ay driver. Pero dito, patay ang driver. So, sino yung kukulong mo? Tapos, conductor. Tapos, patay din. Patay din ang inspector. So, sino yung kukulong dito? Kagaya rin ito sa mas maigi pa nga, mas maganda pang kalagay ng mga war on drugs victims. At least lumilitaw na ngayon, umamin. Believe naman ako sa pagiging pagkalalaki ni Digong Duterte. Sa totoo lang, binibilib ako. Inamin niya ang responsibilidad. Sinabi niya na siya ang siya lang dapat sisay kasi polisiya niya yun, yung siya presidente. Okay, bago natin pag-usapan kung paano mangyayari doon, dito ay nais ko lang muna isariwa sa inyo yung isang mga tagpo na kung saan nakakagalaw ng damdamin din. So, asan ba yung So, ipakita ko muna siguro yung okay, ito, ipakita natin. Naantig lang damdamin ko doon sa bus conductor.
bus, ano ba, bus conductor na siyang nagligtas sa buhay ng isang teacher. I-share natin. Ito ay nangyari noong December 5, 2023. So mag-iisang taon na siya ngayon. At tinatalakay ko lamang ito dahil may tumawag sa akin na isa sa mga pamilya ng biktima kung ano na, at sila ay magsisindi daw ng kandila bukas diyan sa lugar ng pinangyarihan. Yan ang lugar, no? Yan ang mga namatay. Nakalagay sa tarpaulin. Yan sila nahulog ang bus. Gilid ng kalsada, yan nahulog ang bus. So, kita maglalim, yung lupa dun sa ilalim, dyan po bumagsak ang bus. Yan sila, yung mga namatay. So, yan po ang bus. Yan ang bus yan ang mismong bus na disgrasya. Bus number 6289. Ayan siya. So yan po ang bus na kan. Tapos ito yung teorya, no? Nagkapak ng preno yung driver. Tapos bumangga sa kanan na may railing. Pagbangga sa kanan, tinulak sa tinapon siya pakanan. Sa kaliwa pala niya may railing. Tinapon siya sa pakanan ng highway. So, yan ang nangyari. According to the theory. Tapos, ito po yung kalsada. Tingnan yung bus. Yan ang bus, yung buhay pa yung bus. Yung driver, yan. Umakit siya. Lumiko. Plung! Nakita mo na kagad yung umusok. Yun ang pagkahulog. So, ito yung bus na 6289. Yan na siya. So, ito yung mga illustration, no? Dito sa kinatatayuan ko. So, yan, no? May lalim na 60 Kinolo na sa balita yung kung saan nahulog. Florida bus, may mga skid marks nang nakita sa... Taking my place in this cold hands of mine. So, yan po yung mga namatay, no? So, ito po yung 17 souls na kinuha ng bus accident sa Hamtic Antique. May they rest in peace and condolence to the family, and may all the survivors will heal fast and recover in emotion, physically, mentally. Yan ang ano sila. So, kita mo yun, ito 17 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, yan po sila. Kasama dyan ang driver. Pakinggan muna natin ang tugtog niya. Heaven knows how embittered I am, 'cause this angel has flown. So, anyway. Pansin nyo ba guys, kung kailan matatapos na ang 2023, napakaraming trahedyang nangyayari. Kagaya na lang po nitong trahedya sa Antique, na may isang bus na nahulog po sa bangin. Masaya sanang uuwi sila sa kanilang pamilya dahil nga sa darating na Kapaskuhan upang magsama-sama sila. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, isang trahedya ang nangyari sa kanila. Sa pamilya po ng mga namatayan, nakikiramay po ako. Minsan, kahit gaano po tayo kaingat, kung ang trahedya ay darating po talaga. Okay, so. Parang illustration na ganun. So, ibig sabihin, ito po yung conductor na yumakap sa babae, sa teacher, na nagsalba ng buhay ng teacher. Ang pangalan si Jose Glenn Fandagani. Ito po ay in-upload ng pamilya ng teacher bilang pasalamat nila kay Mr. Jose Glenn Fandagani at naligtas si teacher. So thank you for saving the life of Antiquiña. Isa taga-Antique kasing teacher.
Yan. So, yan po ang kwento. Tapos, tingnan naman natin po si teacher, no? Anong kalagayan ni teacher? Sa isang balita. Pakinggan natin sa balita dito. Ayan, si... Ayan. Ito balita, no? Courtesy ng Frontline News 5, no? Pasalamat ako sa inyo. Gagamitin ko na. Dali lang. Hindi ko pa pala naangat sa kwan. Pakinggan natin balita nito noon ng News 5. News 5, maraming salamat po sa inyo. Binahagi naman ng ilang survivor ng nahulog na bus ang kanilang karanasan bago ang trahedya. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Yan ang teacher na nabuhay. Ang gurong si Mika Servano. Isa siya sa mga Mika Servano ng service bus liner na nahulog sa bangin nitong Martes. Nakaligtas siya dahil niyakap siya ng bus inspector na siya namang nasawi sa disgrasya. Sugat at bali sa braso lang ang inabot ni Mika. Nakagising na ako. Nasa labas na ng Ceres sa may mga puno, sa lupa. Together with the inspector na sinasabi nila na nag-save or nag-protect sa akin. Ang 60 anyos si sister. naman, madring si Sister Maria Obeja, namamaga pa ang mukha Sister matapos Maria Obeja. mamulo sa mga bakal sa bus. Nasawi ang isa sa mga kasama niyang Kenyan at maging ang isa pang Pinoy na seminarista. Parang nasa stage pa ako natulala, knowing na yung dalawa kong kasama who are still young. Sila yung nauna. Pinuntahan naman ng News 5. So ito, pinunta ng News 5 kasi pinagdududahan yung sana kung matibay yung concrete barrier, hindi mahuhulog ang basalo sa ilalim ng bangin. Tinaguri ang killer curve kung saan nangyari ang aksidente. Hindi Yan, malayuan ang mula barrier. sa crash site, may mga warning sign na nakapaskil. Nauna nang sinabi ni Antique Governor Rodora Cadiao na accident-prone ng kalsada. Pababa at paliko ito kaya madalas mawala ng kontrol ang mga malalaking sasakyan. Unang bumangga yung bus sa barrier sa taas hanggang sa tuluyan nitong mawalan ng kontrol at mahulog dito sa kinatatayuan ko. Tinatayang may lalim na 60 hanggang 70 feet yung bangin na ito kaya pahirapan pagkuha doon sa mga pasaherong naipit sa loob ng bus. Nauna nang nanawagan ng provincial government ng alternatibo at mas ligtas na kalsada. Yan Matagal na yan. Panawagan na yan ng dating mga gobernador. Ewan ko kung bakit ang DPWH, once na may accident, puro band. So anong sagot ng DPWH dito? Pero ayon kay Public Works and Highway Secretary pakinggan mo sagot niya, Ikwan. naman sa kalsada ang mga pamantayan para sa ligtas na daan. Isang sagot na walang kwenta. Ng safety measures that we can implement doon sa area na yan have been already incorporated. In fact, meron po mga reinforced concrete barriers on the side. Mag-resign ka na, Mr. Bunuan. You did not do your job well. Ganun lang po kasimple. You have to resign and you have no other way but to resign. Nakita ko po yung concrete barrier. Alam nyo ba gaano kataas ang isang ruler? Parang 2 ruler lang po kataas. Tapos nakita nyo ba yung bakod, parang trapper barrier ginawa na, napakanipis. Wala pa halos bakal nakita po. Kasi kung matibay yun, hindi mahulog ang bus. Ang mangyari lang po niyan, bubunggo lang ang bus to. Walang mamamatay. Yupi-yupi lang ang bus. Kaya ito po yung road safety natin ay pwedeng kasuhan dito si Bunuan. Ang DPWH pwedeng kasuhan ng mga biktima ng sa mga pamilya 17 na namatay. So paano lang kaya Mr. Series ang kinatawagan ko ang series sa management? Bakit parang baliwala lamang sa inyo yung nangyaring ganito? Tapos bukas ang tawag sa mga karamihan yung mga Ilonggo at Atiginyo. So marunong sila magsalita ng Ilonggo. Ang tawag sa Ilonggo ng Ondas ay Pista Minatay. So magpista Minatay bukas.
ay ano naman ang gagawin? Sigurado ako na mga pamilya dyan na namatayan dyan ay magsisindi ng kandila dyan mismo sa crash site. Mag-iisang taon na ngayon, December 5, ang pangyayaring iyan. So, ano bang katarungan na naibibigay sa mga lahat ng mga namatay dyan? Mga taga-amin, taga South Cotabato na napunta dyan, yung pamilya Habiliana ay namatay din. Pero mo, mamamasyalan sila. Sa bagay, hindi, ganun naman talaga ang Pilipinas eh. Lahat ng namamatay ay pasensya ka na. Ganun din po, hindi na naiba yung sitwasyon ng tinatawag ng mga biktima ng war on drugs. Ay nako. So, ngayon, ang sino ba dapat ang sisi natin? Ang gobyerno natin talaga. So, whatever it is. Kagaya rin ito sa ito ba, anong gagawin natin kay Duterte naman ito? Kung titingnan natin, sino ba si Duterte sa may connection sa bus? Ito, ipakita ko sa inyo. Kahit yung bus company na series na yan, ay mayroong dyan, may papel si Duterte dyan. O, ipakita ko sa inyo, papel niya. Alam nyo mga kaibigan, yung bus company pong yan ay binubuo po yan ng 6 na magkakapatid. Mga children ng Yanson. Nung namatay yung tatay nila, nag-away-away ang mga magkakapatid sa pagkukontrol, pagmamanage ng korporasyon nila. Ang nahati sila sa 2, ang isang grupo 4. Sa 2 na isang grupo, ay kakampi nilang nanay nila na si Olivia. At bago ko ipalabas ito, nais ko sabihin sa inyo na nabasa ko ang kanilang circumstances. Ang kayamanan nila nito ay bilyon-bilyon po. Pinakamalaking bus company sa buong Asia ito, yung Ceres Liner. Mas malaki na dihamak ito sa Pantranco. Mas malaki na dihamak kaysa Philtranco, kaysa Victory Liner, kaysa Jam Transit. Kung ano na pang marinig nyo, transit yan. Mas malaki ito. Bakit? Ang operations man lang mula buong Mindanao hanggang sa Visayas, buong Visayas, Cebu, Bohol, Dumaguete, Oriental, Negros, hanggang sa Luzon. Dumating na sila ngayon. Ceres Liner, sa kanila yung asul ang kulay sa Luzon nila. So ngayon, ang ginawa nila, bago namatay ito si tatay nila, at si tatay at si nanay nila ay nagkaroon ng agreement. Ang nanay nila si Olivia. Si tatay nila, nakalimutan kong first name ng tatay nila. So anyway, nagkaroon sila ng agreement si Dr. Ricardo B. Yanson Sr. Ito yan ang founder ng Yanson Group of Bus Companies na ang opisina nila ay sa Bacolod. Bago namatay itong si Ricardo Yanson at nagkaroon sila ng pirmahan, pumirma yung asawa niya na si Olivia, nagpumirma lahat ng mga anak niya. Ang mga anak niya ay si Roy, si Emily, si Selena, si Ricardo, tapos sa kabilang grupo yan. Sa kabilang grupo na Yanson 2 ay si Leo Ray, tsaka si Jeanette Yanson Dumangkas. May pinirmahan sila na ang tinawag na extrajudicial settlement. Ngayon, pinirmahan nila noon, buhay pa sila. Pero kakaibang agreement ito. Nakalagay sa agreement na kung mamatay ang tatay o ang nanay, lahat po ng kayamanan ay paghati-hatian ng 6 na magkakapatid. Magkano kaya ang share ng kada kapatid? Akalain mo, hindi bababa sa 10 bilyon yan bawat isa sa kanila yung pag-ari nila. Ganon po sila kayaman. So ngayon, ang nangyari dyan sa pag-away-away nila ay sa totoo lang isa sa nag-udyok nito sa pag-research ko, alamin ko pa kung ano talagang partisipasyon niya. Si Duterte, kasi kaibigan ni Rodrigo Duterte, panahon na siyang presidente, ay biro mo, pumupunta pa yan sa Bacolod para dumalo lamang ng birthday ni Olivia. Ayan, si Olivia yung may purong-purong na bulaklak sa ulo. Saan dyan si Duterte? Ituro ko si Duterte ha. Ito nakatayo, nakapula. O, palakihin natin. O, yan, si Duterte yan. Si Duterte yung nakapula sa bandang dulo. So,
Sa panahon nito, marami pang mga namamatay sa war on drugs. Ito si Duterte, tapos yung may bulak sa ulo niya, yan si Olivia Yanson. Yan yung pinakananay. Yung panahon na ito, patay na yung asawa niya na si Ricardo Yanson Jr. So, yan ang salita, mga apo na yan eh. Kita mo kung gaano sila kayaman. So, balita ko pa dyan, ay isang klase siya, ibang klase siya, no? Hindi ko naman alam kung gaano katotoo, pero may natanggap akong mga kwento, lahat po ng judge dyan sa Bacolod, merong monthly sa kanya na regalo galing. Lahat ng fiscal dyan sa Bacolod at sa Negros Occidental ay merong regalo sa kanya. Lahat din ng mga abogado dyan sa Bacolod ay sa kanya na merong kasi kaya nga ang nangyari hindi natin alam kung bakit gano'n ang ginagawa niya. So anyway, what is important here is now saan ang katarungan para sa mga namatay na 17 na mga namatay sa bus company, sa tragedy na yan. 17 yan na tao. Anong katarungan makukuha kaya nila? Patay ng driver, wala ka na mapakulong. Pwede bang mapakulong yung may-ari ay nagpapatakbo? Kung sino nagpapatakbo ng bus company? Sa sagot ko niyan, pwede. Pag-isipan natin kung ang mapatunayan na ang kasalanan sa kung ang disgrasya ay patungkol sa mechanical failure na napatunayan nyo na bumaba daw yung driver para ayusin, ibig sabihin, may depekto yung bus na yun. At kung mechanical failure ang problema, ibig sabihin, yung nagmamanage ng bus company, yan na may problema. Dapat, kakasuhan niya ng reckless imprudence resulting in homicide yung mga nagpapatakbo ng bus company. Kung sino man yung nagpapatakbo ng bus company. Pwede ba yun yung actual na patakbo, yung Y4 na tinatawag o Y2 na yung actual na nagmamanage na kaibigan ni Duterte? Okay, so yan siguro muna. Punta ba natin sandali dito sa mga biktima ng war on drugs. Ito naman, gusto ko ipakita sa inyo yung malapit na rin kasi magsisindi na naman ng kandila bukas yung mga namatayan sa war on drugs. Kaya ibahagi rin natin sa inyo yung kanilang mga litrato. Mahigit, tanda ninyo, 30,000 na kandila ang sisindihan para sa mga biktimang ito. Imaginin mo, pag tinabi-tabi mo ang 30,000 na kandila. Yan sila. Okay, panoorin natin isa-isa. Yan ang isa, no? Bago simulan ang programa natin ngayong umaga, ay nais natin tawagan sa harap si Father. O, isa naman. Ilang bata ang namatay, oh. Yan, bata namatay. Yan, tingnan niyo yung bata. Kakaawa, di ba? Si Kyler Abatayo, ang batang yan. 3 years old data, yun ang namatay. Yun ang sinasabi ni Bato na shit happens. Kumbaga, sabi ni Bato, may collateral damage. Ganon din si Roy Nagarba, sinabi niya, may collateral damage. So, ito yung nangyari sa Cebu at pinatay ito, namatay o pinatay. Si Kyler Abatayo. Sabi nga, look, families of drug war or of blood tukhang victims, bring the photos of their killed loved ones and troop outside the Senate. Ito ay nangyari, rally ito nung tumistigo si Digong Duterte doon sa Senado. Isang hearing ng Senado na pinakapangit na nangyari. Kung saan ang naging chairman ay si Duterte pa kasi siya lang ang panay salita. Lumalabas na yung mga senador doon except kay Risa Hontiveros ay mga walang kwenta. Asa na mga boto ng mga tao na bumuto sa kanila na hindi sila makapagsalita. Lumalabas na ng pinaka walang kwentang sitwasyon. Isa sa iniimbestigahan ay si Senator Bato de la Rosa. Bakit siya nagsalita-salita ron? Dapat hindi na sila pinasalita. Pwede nga doon sila, tumahimik na sila. Pinagsalita pa sila. Isa pa sa pinag-imbestigahan
na may kinalaman sa war on drugs ay si Bungo. Bakit nandun siya? O, ano nang ginagawa ni Francis Tolentino na lumalabas na kunyango talaga ito. Ngayon, nag-Romualdez. Pero nung dumating si Duterte, pakita. Anong gusto mo, Senator Francis Tolentino? Gusto mo kunin ang boto ng mga BBM? Gusto mo rin kunin ang boto ng DDS? Ano kang klaseng tao ka? Wala kang prinsipyo. Sino pa ba iba narinig ko doon tanong? Si Jinggoy Estrada. Wala siyang ibang pakay doon kundi bibirahin si Leila de Lima kasi nandun si Leila de Lima. Ang galit niya kay Leila de Lima ay sa panahon ng si Leila de Lima ang senator ng gobyerno ni Noynoy Aquino, ay si Leila de Lima ang kumaso ng plunder laban kay Jinggoy. So galit na galit si Jinggoy. Lagi nang tinatanong si Leila de Lima. Pinapahiya niya si Leila de Lima na pinapalabas niya pilit na si Leila de Lima ay walang ginawa sa panahon ng Justice Secretary na ang naungkat nila, actually magkamali siya eh. Nung naungkat daw kuno yung lahat ng ebidensya ng mga pinatay sa Davao. Ang katotohanan nagkamali ata si Jinggoy. Ang katotohanan ay nung naungkat ni Leila de Lima yun ay siya ay chairman ng Commission on Human Rights. So, inaction pa ng human rights yun. So, ngayon, at nung sa Justice Secretary, sinabi niya na, binigay niya na, nag-utos siya sa NBI na kompletohin ng investigasyon. So, bago pa siya makompleto yung investigasyon tungkol doon sa Davao victims, ay na-elect naman siya na senador. So, yan po ang nangyari dyan. Kaya hindi dapat si Jinggoy naman, isauli mo yung pera na ninakaw mo sa bayan. Magaling ka lang mag-depensa, maghanap ng depensa mo. Sa totoo lang, guilty ka ron. Magalit ka sa akin, kung magalit, magsampa ka ng libel sa akin, gusto mo magkampa ka. So, yan naman po ang ganito lang muna ang ating palabas, no? At nanais ko lang sabihin sa inyo na sa Pilipinas, hindi lang kawawa pag ikaw ay mamamatayan. Talagang kawawa ka at hindi ka makakakuha ng katarungan sa ganitong sistema. Ang hirap po, kasi ang sistema ng katarungan po natin ay talagang sinasadya na sa karanasan ng buhay natin ay nagsisilbi lamang, epektibo lamang sa kung mga mayaman na nag-akusa. Itong lahat ng mga pinatay ito ay mga mahirap naman ito. So paano mo ngayon ma-explain ang katotohanan na sabihin mo yung mga drogista at yung mga nagtutulak ng droga ay mga mahirap? Paano mo masasabihin? Paano tayo maniwala na lahat doon na pinatay ay sila tinuturo nila na gina-justify ni Duterte na ito yung mga rapist, ito yung mga pumapasok, pumapatay. Sa totoo lang ilang kwento na balita na lumabas na mga rape, na mga kung ano pa, wala po ako, kay kunti lang talaga ang lumabas ng balita na may tuturo mo na ang rapist ay ang mga drogista. Sa kabila ng lahat, kung 30,000 ang drogista, bakit? Asan ang biktima ng bawat isa nun? Nasaan? Duterte, kung talagang sabi ka na totoo. Sino ituro mo bawat isa sa pinatay mo? Sino ang mga naging biktima nun? Wala kami turo. O ngayon, ang kaganda lang sa'yo, inamin mo na ikaw, palisiya mo yon. Pero ang gusto mo lang, guilt is personal. Nako, Duterte, you are a lawyer but you do not know the meaning of crime against humanity. Ang crime against humanity ay binuo na batas sa Rome Statute at pumirma ang Pilipinas dyan. Kahit na binawi mo. So kung pumirma ang Pilipinas dyan, tinatanggap natin na pinaparusahan ang lahat ng tao na siya nagsugo bilang polisiya na kasama ang presidente sa pagpapatay ng mga sibilyan. Klaro naman yan, no? Hindi mo pwede sabihin na hindi ikaw may kasalanan dyan. Bakit? Sabay-sabay na matay sa buong Pilipinas. Hindi kaya gawin ng pulis yan. Hindi yan kayang gawin ni Bato na siya lang. Kailangan may blessing ng presidente yan. Siyempre, gagalaw yung chief of police sa Mindanao, chief of police sa Cebu, chief of police sa Negros, sa Panay, sa Leyte, sa Samar, sa Luzon, sa Bicol, sa Ilocos, o sa Central Luzon. Sabay-sabay nangyayari. Kaya ikaw lamang ang pwedeng makagawa niyan ayon sa utos mo. So ngayon, saan ang katarungan may bibigay mo sa mga yan?
Ang unang problema ninyo sa inyong ginawa, maraming pinatay at maraming namatay doon sa sinabi nyo na pinatay dahil sa nanlaban. Ibig sabihin, self-defense kayo. Kung self-defense yun, dapat nakatala na yun sa record ninyo sa police report ninyo. At kung nakatala sa police report ninyo, may nakalagay dyan na pangalan ng mga police kung sino ang nakasama sa operation. At kung inabi ninyo na napatay ninyo sa nanlaban, alam ninyo sa batas ng Criminal Court and Procedures, kung napatay mo ang isang tao at inamin mo na pinatay mo dahil ikaw pulis, ibig sabihin dapat po kasuhan kayo ng murder sa korte. At sa korte kayo magpaliwanag kung na paano nyo pinatay na nanlaban. Ganun po yung proseso. Bakit ni isang pulis wala kayong kinasuhan? Mga hipe, ibig sabihin sa buong Pilipinas, mga hipe ng bawat bayan, bawat lungsod, bawat lalawigan, ay may sugo mula kay Bato at mula kay Duterte na huwag kasuhan ang mga pulis na nakapatay sa mga nanlaban. Ngayon, ang isa pang pinagkaka-illogical sa sinasabi niyo na hindi ko maiuri hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari, kung totoo man yan o hindi. Bakit? Kung nanlaban yan, mahigit 30,000, o sabihin natin 6,000 na lamang. At sinabi niyo na may mga baril. Bakit? Bakit kung nanlaban? Asa na mga baril? Bakit hindi nyo ni-report? Asa na mga baril na yun? Hindi ba? Ilang beses mangyari na yung baril na nakuha sa isang patay, malimit nakikita din ng baril sa isa pang patay. Ibig sabihin, minamanufacture nyo, nire-recycle nyo ang baril, ginagamit nyo. Kung wala kayo mapakita ang baril, ibig sabihin po, pumapatay lamang kayo, hindi totoo pang inyong operation. At katotohanan ng buhay, lahat ng pinatay nyo ay mga karamin doon, mas marami ng mahigpit doon, yung marami yung hindi pa nga nakakasuhan, kailan pa man. Marami doon sa pinatay nyo ay mga inosente. Kagaya itong batang ito, 3 years old, paano sabihin adik yan? May adik ba na 3 years old? Sige nga. Paano na lang ito? Kulang pa yung buhay mo, Digong Duterte, pambayad sa mga ginawa mo. Ikaw lang naman ang utak ng lahat nito. Lahat ng pulis na yan, hindi ang gagalaw kung wala kang assurance. Sasabihin mo, narinig pa kita sa speech mo, ipardon mo sila lahat. Hindi ba, ano yan? Principal by inducement, may reward. So binibigyan mo ng reward. Ibig sabihin, ikaw ay utak ng pagpapatay kasi nagbibigay ka ng reward. Specific ng tinatarget mo, lahat ng sa operasyon nyo, patay nyo. Tapos, minaniobra mo na lang konti, na sinabi mo na lang ng konti, na i-encourage nyo na lumaban sa inyo para mapatay. Pero ano lang yan eh, dahilan na lang yan. Pero ang katotohanan yun, straight ang utos patayin. Wala rin bubuhay. At kung patay, mas mataas ang gantimpala. Ganoon na lang po. So saan ang katarungan sa mga namatay sa atin? Magsisindi na naman tayo ng kandila bukas. Hindi bali sa aking mga namatay, 3 kong kapatid, sa sakit namatay. Nanay ko sa sakit namatay. So magsisindi pa ako ng kandila ng 4 bukas. Ang hindi ko lang matanggap, yung nanay ko at saka yung huli kong kapatid na namatay, si board member, South Cotabato board member, Ratrat Bing Lindell Kausing, ay namatay silang dalawa sa sama ng loob. Nahasin ang kapatid ko na nahuling namatay, na si Lindell ay may cancer na, pero napabilis ang kanyang pagkapatay. Nang malaman nila, nang mabasa nila ng February 2, 2023, na ang kanilang anak, kanyang kapatid, na ito, na ako, ay natanggalan ng lisensya, na disbar. Ang nanay ko, nahulog na lang sa kama, humiga, hindi na nakabangon. Nagkasakit na, tuloy-tuloy na, hanggat sa dinala namin sa intensive care unit ng Dr. Arturo Pingoy Memorial Medical Center. Nailabas konti, balik na naman after 2 days. At noong June 21, 2023, matapos ang June 20 na anniversary sana, 59th wedding anniversary sana nila ng tatay ko, na kung saan ay pinigyan siya ng tatay ko ng isang bouquet na bulaklak, ay namatay ang aking nanay. Ang akin naman kapatid na isa, na may sakit, si Lindell Kausing, ay namatay noong June 10, 2023. So, ibig sabihin, 11 days. On the 11th day, nanay ko naman namatay. Nauna pa, 2 kong kapatid na namatay. Si Priscilla Arlene
Catalonia Council ay namatay sa cancer din. At iniwan niya kanyang mga anak. Bali, ako tumatayo na rin ang tatay. At ang siyempre, depressed din ang kanyang kanyang asawa. Hanggang ngayon ay kinukomfort ko pa. Apat na mga anak niya. Nag-aaral pa rin patuloy. Pasalamat lang mga matatalino. So, ang isang anak niyang lalaki, talagang 1 taon tumigil na pag-aral. Yan ang resulta ng kamatayan po, Duterte. Alam mo yan kasi may pamilya ka rin na namatay. Ngayon, natitiis mo ito, titingnan yung 30,000 megit na ikaw nagpapatay. Kayo naman dyan na si Leo Ray Jansson sa series, si Cecilia Jansson Dumangkas, at saka yung nanay niyo si Olivia. Natitiis niyo ba yung 17 na namatay at iba pang mga namatay sa bus ni accident niyo? Ang mahirap dito, dahil control nyo, dahil napakalaki kayong kumpanya, pati presidente ng Pilipinas takot sa inyo. Ang dami nyo kasing boto, mahigit 10,000 units sa bus companies. Sa bus meron sila. Ibero mo, kada driver, 10,000 na driver, buboto. Tapos 10,000 na conductor, buboto. Ilang libo pa ibang mga mekaniko, lahat-lahat. Dami-dami nila. So, yan po muna. Magtawag lang muna ako at magdasal po tayo lahat para sa mapunta sa langit ang ating mga kani-kanyang patay. Bakit lagi na lang EJK topic sa social media? Talagang ganun. Wala tayong magagawa. Iyon ang nangyari. Kawawa mga taong bayan. Raquel Cardel, si Julie Pangan nagsasabi. Si Bernardo Minjola idnalagin. Dapat lahat ng hippie kasuhan di kung wala maliwanag na report o record sa headquarters. So si LB Polhencio, God bless po katoto. May kani-kanyang patay tayo, kani-kanyang sindi tayo, kani-kanyang dasal tayo ng ating mga patay. Si Julie Pangan, dami din namatay sa Bagyo. Sa mga nasalanta sa Bagyo, ikaw, wala ko ibang sisihin dito kundi si Romualdez. Mga politiko dyan si Bicol na kumakamkam sa mga pera ng flood control projects. Hindi nyo pala pinagawa yung flood control para dumaloy ng maayos ang mga tubig papunta sa dagat. Kaya maraming namatay. Sa Batangas ganon din. Si Jervil Luistro ng magaling-galing sa HUAD Committee. Magtanong-tanong, hindi siya magaling sa pagsalba ng mga kababayan na dyan na nasalanta ng baha. Sa kanya sa distrikto ng Batangas. Evelyn Pedresa. Tapos si Susita, si Susit, magandang gabi. Magandang gabi, Kabunyog Susit, no? Sige lang, tutuloy-tuloy lang tayo talaga. Enjoy farming. At nakaniniwala ako, Susit, Kabunyog Susit, na mananalo tayo sa bunyog. Naniniwala ko na tatlong upuan makukuha ng bunyog para sa House of Representatives. At naniniwala din ako na mananalo ako sa pagkasenado at saka at least marami tayong agenda na gagawin para sa kabutihan ng buong bayan. Tapos si Enjoy Farming TV, si Ebe Fulgencio, si Julia Pangan, Los Women on TV, si Bernardo Minjola Ignalagi, Julie Pangan, sana ay maintindihan niyo sir ang word ng war. Meron pa talaga nangyaring collateral damage. Hindi pwede mangyari. Hindi naman war na gira yun. Kundi war sila lagi. Hindi naman gira yun. Ang gira na totoong gira, yung maraming collateral damage, Julie. Pero yung yan, tinutukoy mo, papatayin mo, may mamatay pa na. Kita mo yung batang yan. Agnes Mendoza, mga loyalista sila sa iisa ang pinapasweldo ng taong bayan. Si Risa lang may balls. Ayun nga eh. Hubita Carlos, Judy Batan, ang may-ari ng bus dapat kasuhan. Oy, tama ka. Pag-isipan natin yan. Ang may-ari ng bus company dapat ipakulong. Braxy, magandang gabi. Jamie De Vera, good evening. Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Tapos Art Calma, Lucille, 1031. Fernando Rafael Fernandez Cuervo sa La Rioja, Espanya pala. Michelle Gabinete, good evening. Sa naalala ko, Michelle Gabinete,
Madam Mayora Imelda Calixton, Lacoste Calixton Rubiano. Ano na nangyari sa mga bata dyan na tinanggalan mo ng bahay? Kinukumusta lang kita. Julao, magandang gabi, no? Ranger Baldomero, Rene Raganas, hangad ko sa kanila hanggang doon lang ang buhay nila. Panalangin na lang natin sila. Imornibal sa La Union. Tapos, hash-hash, bumulusok sa ilalim ng sapa na bumaliktad. Noel Opinaldo, magandang gabi po. Dr. Toto Kausing, Erlinda Lapasiros, tapos artista di musika, Rene Raganas, Lido Salve, artista di musika, tapos si Minda Ballesta Gahe, tapos Crispin Rivera, Mayap Bingi, tapos kayo diyan mga kailangan magmising na lahat ng Kapampangan. Huwag niyo na iboto si dalawang Pinida diyan, si Nanay Pinida, tsaka yung anak niya si Delta Deris Pinida, mga anak ni Bong Pinida na tumatakbo mayor sa San Fernando. Sa kalat, huwag niyo iboto mga Pinida dyan. Pati mga lapid dyan, mga kapil, huwag niyo iboto yan. Rene Raganas, Oscar Ibarreta Sr., iboto niyo dyan sa Pampanga, no? Pinapakiusap. Hindi pakiusap, kundi yan ang magbit-bit ng kagandahan sa Pampanga. Si Danilo Bailon, na mayor na walang bahid na mayor ng Candaba, Pampanga. At ang kanyang vice governor na si Father Abong Ed Panlilio. Iboto niyo po, yan pa magbibit-bit ng magandang kinabukasan para sa Pampanga. Imelda Talaogon, sino pa? Helen Bagyo, Rene Raganas, Homratia Samad, Itud, Roel Cagbay, A.S. Makisi, Remigio Magtubo, Rizalina Anzero, Bene Antalan, Imelda Talaogon, Emil Motik Talib, Francis Lazo, Omreax, Francis Lazo, magsalamat po sa membership mo. Domingo and Barcelona, mag-member kayo sa channel ko po. Roger, Russell Zita, Gilliard, Sebastian Satin Gonzaga. Kung pwede lang, paki-share nyo sa inyong mga kaibigan at magdagdag po tayo ang membership natin. Biro mo, kung dadami tayo, kung magkaabot ako mga 300,000 kalating milyon, malaki po ang chance na mananalo tayo sa pagkasenador. So, Rene Raganas, Jamie Ariapagita, John Baldonado, Fernando Rafael Pardares Cuervo, Julie Pangan, RB Polhencio, Lucille 1031. So, ganun lang po. Tapos si Emilia Abinion Pandong. Maraming salamat po sa lahat. At magandang gabi, Rodrigo Roa Duterte at Ceres Lider.